3 years later. Ayusin mo naman! Inis na sigaw ko kay Nightmare na siyang naglalagay ng Christmas light sa paligid ng bahay. Malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang kaya't eto kami at dinedesenyuhan ang buong bahay. Ikaw kaya rito? Inis na sigaw niya pabalik. Papa, Bad, huwag ka shout kay mama. Sabay kaming napatingin sa batang lalaki na lumabas mula sa pintuan. Nakadiaper ito at may hawak na bote ng gatas. Oh, gising na palang tiyanak. Bumaba mula sa magkakapatong na upuan si Nightmare at agad na binuhat ang batang lalaki. Your mama shouted at me first. Tila nagsusumbong ni Saan nito sa bata. Bad ka, mama. Caleb Hunter? Sigaw ko rito at pinandilatan ko ito ng mata. Ngunit humagik-gik lang ito at yumakap kay Nightmare. Palibhasa ay spoiled brat ito ni Nightmare. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Nightmare at sabay silang pumasok sa loob. Napailing na lang ako sa kalokohan niya. Sumunod ako sa kanila. Naabutan kong nasa sofa si Nightmare habang pinapalitan at inaalis ang diaper ni Hunter. Ihatid mo na sa daycare yan. Anong oras na? Bantayan mo na rin at hintayin mo ang uwian. Utos ko rito at umupo sa tabi nito. Hoy, ginagawa mo na akong utusan mo ah. Inis na sabi nito sa akin. Ngayon lang naman, magluluto ako ng tanghalian tapos maglilinis ako ng bahay. Paliwanag ko. Papa, sama mo ko school tapos buy mo ko ice cream. Mama won't buy me ice cream. Napataas ang kilay ko ng kumandong si Hunter kay Nightmare at yumakap rito. Mukhang mag-ama ang dalawa at parang hindi ako ang ina. Sa sobrang close nila ay minsan na-eetsapwera na ako. Hay, buti malakas ka sa akin. Umalis na sila sa harap ko at nagtungo sa banyo para maligo. It's been 3 years. May mga oras na namimiss ko ang lahat ng naiwanan ko, ang mga magulang ko, mga kaibigan at lalo na siya, si Drevon. Nalulungkot pa rin ako pero masaya na ako ngayon. Isa na lamang ang nasa isip ko, si Hunter. I would do everything for him. Ayokong mamulat siya sa mundong tinakasan ko. Kahit mahirap, I'm slowly moving on. I'm starting to accept things. Balita ko ay balik sa bisyo na ang Rockford Hospital. Patay na rin ang issue tungkol sa leak information ng Seafoods Mafia. Ngunit sa oras na lumabas ako, ay alam kong mabubuhay muli ang issue na iyon. Ibinasura lahat ng spekulasyon tungkol sa Seafoods at kay Drevon. That's how money works and that's how powerful he is. Kaya't nararapat lamang na lumayo ako sa kanya. My son, Caleb Hunter, mula nang mamulat ito sa mundo, ay alam kong maghahanap ito ng ama. So for his sake, napilitan kaming magsinungaling ni Nightmare at sabihin ito ang ama niya. Wala namang mawawala. Hindi naman na kami muling magkikita ni Drevon. Ito na ang bagong buhay ko. Levi, aalis na kami. I snapped back into reality and saw the two of them in front of me. Nakabihis na ang dalawa at may dalang bag si Nightmare. Tumayo ako at inihatid sila sa pintuan. Ingat kayo ha. I kissed Hunter at inayos ang buhok nito. Kiss ko? Napataas ang kilay ko sa sinabi ni Nightmare. Mama, kiss Papa. Pinagtutulungan niyo talaga ako ha. Nadadawang saad ko sa dalawa. I kissed Nightmare on the cheek at masaya silang umalis dalawa. Sumakay sila sa kotse at tuluyan nang nawala sa paningin ko. Sa 3 taon na magkasama kami ni Nightmare, natutunan ko na maging komportable sa presensya niya. Sobra akong thankful sa kanya at nasanay na ako sa presensya niya. I tried loving him the way I loved Drevon. I wanted to make everything real. Gusto ko na maging kami talaga para hindi na ako mag-guilty na nagsisinungaling kami kay Hunter. But I can't, and Nightmare understood that. Hindi niya pinipilit ang sarili niya sa akin. Hindi rin niya sinasabing mahalin ko siya. He's the same Nightmare I know 3 years ago. Alam kong masaya siya kung ano ang meron kami ngayon. Pumasok na akong muli sa bahay at nagsimula ng maglinis. Kung titignan, ay parang isang pamilya talaga kami. Nightmare works to sustain our needs. Minsan nga nahihiya na ako pero sabi niya, isipin ko na lang na asawa ko siya at housewife ako. Well, wala rin naman ako magagawa. Hindi rin naman ako pwedeng maglabas-labas at magtrabaho. I accepted his offer and he took care of us. Kakaiba siya. Hindi ko na nga alam paano pa ako magpapasalamat sa kanya.
Matapos ang ilang oras ng paglilinis, ay nagsimula na akong magluto. Habang nakasalang ang niluluto ko, ay naligo muna ako. Matapos maligo, ay bumalik ako sa kusina. 12:30 PM na at siguradong parating na rin ang dalawa dahil 3 oras lang naman ang pasok ni Hunter. I started preparing for our lunch when I heard the door opened. I heard footsteps behind me. Sa wakas, nandito na sila. Ang bilis nyo! I think my heart stopped beating for a moment. My body froze. Nabitawan ko ang hawak kong baso at gumawa iyon ng malakas na tunog ng pagkabasag. My hand started to tremble as I stared at the face of a cold and emotionless man in front of me. What makes it worse is the gun pointed directly at me. There are 2 guys beside him, Scythe and Jack. In the span of 3 years, I could say he has changed a lot. His eyes look like a pair of eyes I saw the first time I met him. They're cold and emotionless. They scream death and danger. But one thing would never change. My heart, crazily beating for his damn presence. Trevon. He was gripping his gun tightly while pointing at me. I could saw his veins in his arms. After a very long time, nice to meet you again. His cold voice sent fears to my system. Napaatras ako sa takot, but I stopped when I felt a very strong pain on my feet. Nakapaalang pala ako at naapakan ko ang bubog. Hindi ko na iyon pinagtuunan ng pansin. I just wanted to leave. Paano na si Hunter? Mas lalo pang nilukob ng takot ang sistema ko nang maalala ko si Hunter. Pauwi na iyon. Paano kapag nakita siya ni Trevon? You betrayed me. You deserve death. Ang malalamig na mata niya ay napalitan ng galit at pagkamuhi. I didn't betray you. I nervously said. Handa utal-utal ako sa sobrang takot. He looked very serious. Feeling ko, anumang oras ay ipuputok niya ang baril na iyon sa ulo ko. Do you think I would still believe in you? Sigaw nito. I know he won't believe. Kaya nga't hindi na ako nag-abala pang bumalik. Alam ko naman na ganito rin ang kahantungan. I would kill you! Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko dahil mukhang galit na siya at tila tutuluyan na niya ako. Mama! Agad na napadilat ang mata ko. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay parang triple ng nararamdaman ko ngayon. Si Hunter. Nanginginig ang buong katawan ko at nakita ko ang batang lalaki na masayang tumatakbo papunta sa akin habang may hawak itong ice cream. Pakiramdam ko ay namumutla ako at hindi ko na makontain ng puso ko ang labis na takot sa sistema ko. Hinahanap ng mga mata ko si Nightmare, ngunit wala ito rito sa loob. Tuluyan nang nakalapit si Hunter sa akin at agad na yumakap ito sa binti ko. Mama! Papa Night! Bought me ice cream! Masayang sabi nito habang pinapakita sa akin ang hawak niyang ice cream. Madungis ang bibig at kamay nito. Muling nagtagpo ang mga mata namin ni Trevon at halata ang pagkabigla. Sakit at pagtataka sa mga mata nito, but he's still pointing a gun towards me. I immediately carried Hunter and wiped his mouth. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hunter, aakyat ka muna doon sa kwarto mo tapos hintayin mo doon si Papa Night ha? Mabilis naman itong tumango ngunit tumingin ito kay Trevon. Wow, Mama, I want a gun too! Masayang sabi nito habang tinuturo ang baril na hawak ni Trevon. I gulped and looked at him nervously. Sige, bibilhan kita ng gun. Akyat ka na sa kwarto. Binaba ko siya at inaasahan kong aakyat na siya sa kwarto niya ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang tumakbo ito papunta kay Trevon. Napasinghap ako sa kaba at takot lalo na nang yakapin ni Hunter ang hita ni Trevon. Akin na lang yung gun mo, sabi nito habang tinuturo ang hawak na baril ni Trevon. This is not a toy, sagot nito kay Hunter. Please, drop your gun. Pakitaan ko naman, please. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ko kay Trevon. Hindi ko na inaasahan na papakinggan niya ako pero nagulat ako nang bigla niya itong hinagis kay Scythe na mukhang hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin sa mga nangyayari. Mama, I want that gun. Nagsimula nang magpa-jack ng paa si Hunter. Alam ko na kasunod nito, mag-iinarte na ito. Spoiled ba naman siya ni Nightmare? Akala niya ay lahat ng gusto niya ay makukuha niya. No, hindi sa'yo yun. I will buy you one. Pinandilatan ko ito ng mata ngunit bigla na lamang itong umupo sa sahig at nagsimula nang maglupasay at umiyak.
Why is my baby crying? Sabay-sabay kaming napatingin sa pinanggalingan ng boses na iyon. Pumasok si Nightmare at halata ang pagkabigla nito nang makita kung sino ang mga taong nasa harap ko. Bigla itong naging alerto ngunit biglang tumakbo papunta sa kanya si Hunter at yumakap dito. Papa, I want that gun. Away ako ni Mama. Biglang lumakas ang pag-iyak nito at mukhang inapi ng sobra. Binuhat siya agad ni Nightmare na seryosong nakatingin sa akin. Worry was all over his face. Patulugin mo muna yan. Alam kong nag-aalala ito para sa akin. Ngunit tumango rin ito at agad na sinama paakyat ng hagdan si Hunter na hanggang ngayon ay naglulupasay. Nang makaalis si Nightmare at Hunter sa harap ko, ay bumalik na naman ang takot para sa sarili ko. If I need to beg for my life, I'll do it for my son. Muling nagtama ang mata namin ni Dravon. I can't read his emotion right now, ngunit hindi na iyon kasing lamig ng kanina. I would explain. He just stared at me for a while. Then he stepped back at tuluyang umalis sa harapan ko. Literal na napanganga ako sa nangyari. Ano? Basta-basta na lang ako tatalikuran? Bakit? Ayaw ba niyang mag-explain ako? Nakatulala lang ako habang tinatanaw silang lumabas ng bahay. I snapped back into reality when I suddenly felt my body floating. Nightmare was carrying me in a bridal style towards the sala. Iniupo niya ako sa sofa at itinaas ang isang paa ko. So, they finally found you. Komento nito habang binubunot ang mga bubog na nakabaon sa paa ko. I bite my lower lip because of pain. Anong gagawin ko, Night? My voice sounded so desperate. Natatakot ako sa paano kung idamay nilang anak ko. Natatakot ako sa ideya na patayin nila ako. Paano na si Hunter? Now that they found you, you can never escape again from this grasp. Sagot nito habang nilalagyan ng benda ang paa ko. Paano? Naputol ang sasabihin ko nang marinig muli naming bumukas ang pintuan. Napanganga ako nang makita kung sino ang pumasok mula doon. I knew it. I know it was you. Sabay kaming napatayo ni Nightmare nang lumapit sa amin ang lalaking iyon. He suddenly hugged me really tight. What are you doing here? Alata ang iritasyon sa boses ni Nightmare. Agad namang humiwalay sa pagkakayakap si Travis at tumingin ng masama kay Nightmare. We need to talk, brother. Sabay silang tumingin sa akin kaya tumango na lamang ako. Sabay silang naglakad paalis sa harapan ko at nagtungo sa kwarto ni Nightmare. My curiosity filled me, so I followed them. Paika-ika akong naglakad at itinapat ang tenga ko sa pintuan. Alam kong tungkol rin sa akin ang pag-uusapan nila kaya I deserve to know too. Are you crazy? What the hell do you think you're doing? Sigaw ni Travis. I save her. Welcome. Sagot ni Nightmare na tila wala lang sa kanya ang galit ni Travis. You know Sifos won't let this pass, do you? Aren't you even afraid that they would kill you? You know, I'm really thankful for what you did. But you are my brother, and that fucking mafia already ordered an assassination for you, damn ass. I was lost for words. Is my crime really that serious that they want Nightmare to be killed? Could they even touch me though? I think you're underestimating me, brother. Not because Night Mafia is in your back doesn't mean that Sifos would let you live. You're also from Sifos. Are you going to kill me? Tila nanunod lang sa ni Nightmare. I could even imagine him smirking at Travis. There's a long silence between them. So, what do you plan on doing now? This time, mas kalmado na ang boses ni Travis. I will hide them. I cut him off and entered the room. Sabay silang napatingin sa akin na gulat na gulat. I won't run and hide this time, Nightmare. I need to prove them wrong. Nagkatinginan si Travis at Nightmare na tila nag-uusap gamit ang kanilang mga mata. They already saw me, and you were right. They won't let me escape from their grasp once again. So, all we need to do is to get that damn Jacinto and let him clear my name. We need a plan. Saad ni Travis. Tumango si Nightmare at lumabas kami ng kwarto niya at nagtungo si Sala. Ako nang bahala kay Jacinto. I would make him confess for his lies. Sabi ni Nightmare. Then, I'll take Levi back to Manila and protect her until her name was cleared. And you, damn ass, should take care because Sifos was after you now. Sabi naman ni Travis na hanggang ngayon ay masama ang tingin kay Nightmare.
Nightmare just chuckled and nodded. You really love me, brother, do you? Pang-aasar pa nito, binato lang siya ni Travis ng throw pillow. Kahit papano ay nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa plano nila. I was moved on how these guys helped me without asking anything in return. Nasa dugo na ata ng dalawang ito ang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Papa! Sabay-sabay kaming napatingin sa batang sumigaw ng malakas. Tumakbo ito palapit kay Nightmare at agad na kumandong dito. Nagkasalubong ang mata namin ni Travis at halata sa mata nito na ang labis na gulat at pagkalito. Nagpabalik-balik ang tingin nito sa akin at kay Nightmare. What the hell? Gulat na saan nito at napataki pa siya sa bibig niya. Who is he, Mama? Sabat ni Hunter habang tinuturo si Travis. Umalis naman ito mula sa kandungan ni Nightmare at lumapit kay Travis. You can call him Tito Travis, Hunter. Si Nightmare na ang sumagot para sa katanungan nito. Aayusin ko lang ang gamit niya. Paalam ni Nightmare at agad na binuhat si Hunter pabalik sa kwarto nito. My eyes immediately landed on Travis, who is still beyond shock on what he just saw. Travis, I called him. Yeah, sagot nito. It's not what you think. He is not the father. Mahinay sabi ko rito dahil baka marinig pa ni Hunter. So, it's Drevon? Tanong nito. I just sighed and nodded. He just looked at me, processing the situation in his mind. I'm sorry if I didn't help you. I tried my best to find you and help you that time, but my damp-ass brother was one step ahead of me. I'm sorry. Ayos lang yun. Ayokong madamay ka pa. Tsaka hindi naman kami pinabayaan ni Nightmare. Hindi na ito sumagot. Umakyat kami sa kwarto ko upang tulungan akong ayusin ang gamit ko dahil babalik na kami sa Manila. I was hoping that this would turn out just fine. I can't afford to lose again. Sa kabilang banda, third person point of view. What's your plan, Drev? Tanong ni Sight kay driver na ngayon ay umiinom ng alak. I don't know. Napailing na lamang si Sight sa sagot nito. Sa unang pagkakataon ay nawala ng plano ang amo at kaibigan. He's been serving Drevon for years, but this was the first time that he's being indecisive. You ordered to kill Nightmare? Tanong naman ni Jack na umiinom rin ng alak. Yeah, walang gana ang sagot nito. You can't do that, Drevon. May pagbabanta sa boses ni Jack nang sabihin niya iyon. Napatingin sa kanya si Drevon. Why not? Levi betrayed us and that assassin helped her to escape from us for 3 goddamn years. Malakas na sigaw nito kay Jack. Hindi naman natinag si Jack at sinalubong ang tingin nito. He is Nightmare, Travis' brother, and Travis is one of us. Aside from that, he also helped my sister to escape from Zakaria ninjas. And aside from that, he helped the Night Mafia against Aris. If my sister found out about this, I'm sure she wouldn't like it. Tahimik lamang si Sight na nakikinig sa kanila. Alam niyang kapag ang dalawang ito na ang nag-uusap ng ganito kaseryoso ay Jack na walang makakapigil. Drevon and Jack were as close as brothers. Jack is Drevon's right-hand man. Ang ilan sa mga business ni Drevon ay si Jack ang namamahala. Ganon kalaki ang tiwala niya kay Jack. Besides, we haven't heard Levi's side yet. Dagdag ni Jack. Kumuyom naman ang kamao ni Drevon sa narinig. Then, bring her to me. Malamig at walang emosyong saad ni Drevon. They're on the way here at Manila with Travis based on the men you tasked to look after her, sagot ni Sight. I'm warning you, Drevon. You can't kill her. She has a son. Paalala ni Jack. Mas lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Drevon at ibinato ang hawak nitong baso. Nagulat si Sight dahil doon, ngunit si Jack ay prenteng nakaupo habang umiinom ng alak. And I wanted to kill her more because of that. Gigil na saad nito. Marahas na binaba ni Jack ang hawak nitong baso at tumayo sa harap ni Drevon. He can't take it anymore. He can't take Drevon's stupidity anymore. What if it was yours? What if it was your son? Hindi man lang ba yan sumagi sa isip mo? Gigil na sabi ni Jack. Natigilan naman si Drevon dahil doon at kunot noong napatingin kay Jack at Sight. Nagkibit balikat naman si Sight at tila sinasabing labas siya sa usapan na iyon. I'm sure it wasn't mine, sagot ni Drevon. How sure? Unless you didn't have sex, tanong muli ni Jack. Napabugan naman ng alak si Sight sa narinig nito, kaya't sinamaan siya ng tingin ni Jack at Drevon.
Kinabahan naman ito kaya't napataas ang kanyang kamay na tila ba sumusuko. Well, if you would ask me, the kid does look like you, Trev. Sabat ni Sight sa usapan nila. Marahas na napatayo si Trevon sa upuan nito at sinamaan ng tingin ang dalawang kaibigan. Stop giving me false hopes, sigaw nito sa dalawa. So, you're hoping? Saad ni Jack.